So alright, magra-rides naman tayo for today's video mga tol. And target ko puntahan ngayon ang Piuderan Albay. Alam naman natin na kilala yung Albay sa mga gandang tourist spot. At napili ko tong Piuderan kasi tagong-tago tong lugar na to. And ever since hindi pa ako nakapunta dito at nakapag-rides or nakadaan. Kasi sasadyain tong lugar na to. Ito yung mahirap dito sa lugar na to kasi medyo may kalayuan sa nakasentro ng Albay or Legazpi. So ngayon pupuntahan natin, sasadyain natin lugar kung gaano ba kaganda ang kalsada nila, kung gaya ba ganito kaganda. Although hindi naman 4 lanes, ang gusto ko lang makita yung mga gandang view, mga kabundukan ng Piuderan Albay. Pero alam ko mas kilala yung Piuderan Albay sa tabing dagat. So asahan natin na dadaan tayo ng coastal road nila. And meron silang pier site na daanan papuntang Masbate. Pero katandaan na sa ewan ko lang kung pwede dumaan doon. Piling ko wala naman. So bago tayo mag-proceed sa lugar na yan, mag-shoutout muna ako doon sa unang video na na-upload ko, which is yung Gubat Centro. So dito lang ako mag-shoutout dahil straightan and kabisado ko pang lugar. So nag-decide ako na ikabit yung aking cellphone holder kasi hindi ko kabisado yung Piuderan, baka magkaligaw-ligaw tayo. Tsaka gusto ko makuha yung distansya kung babalik ba ako sa pinagrutahan ko or lulusot ako ng kung ano yung dadaanan, ligaw ba or di ko alam, Iriga ba ang lalabasan kapag dinerecho natin yung Piuderan, kung saan mas malapit tayo pauwi. So yun yung target natin for today's video. Basta ang gusto ko lang mapuntahan muna yung lugar, maikot natin. So samahan nyo ako for today's video and magsha-shoutout muna ako. Una-una shoutout nga pala sa RV Accessories and Moto Parts dyan sa may Kabitaan. Moto shop yan mga tol. Which is nung nagpa-re-stroke at nagka-diferensya ang aking motor, ang handbrake light ng aking alaga, si Uno, hindi gumana. Kaya pinaayos ko muna saglit doon dahil hindi tayo papasa sa MBIC, which is napakahigpit na ngayon. Pero solid na solid naman kasi nalibre tayo that time. Kilala tayo mga tropa yan. Shoutout din kayo 5-5. Yun, solid, mga nag-rides. Hindi, nag-rides lang pala, isa lang siya So shoutout kayo 5-5 and sa shop na yan. And magpipick na lang ako dito kung sino yung masya-shoutout natin. So ito, shoutout kay Ma'am Jeline D G Aradaza. Yan, shoutout, laging nagko-comment yan, nakikita ko yan. Kay Jason Empleo, which is lagi ko nakikita yan. Maraming salamat all sa suporta. Baka from Kasiguran Bata. And dito kay Ma'am Perla Emberga, big shoutout po. So kay Ma'am Nancy Scultura, shoutout MRC Riders, shoutout sir, lagi din kita nakikita nagko-comment. Maraming salamat sa suporta. And kay Ma'am Eva Fajardo, big shoutout. Sino pa ba? Neil Kenji Dancilio, big shoutout po. Kay Ma'am Jelay Pacano, nanalo ng Ibo helmet natin ng parapol, big shoutout po ma'am. Maraming salamat sa suporta, laging nakasuporta. So Ma'am Sir Bean Mendoza, big shoutout. And Eileen, ano ba to? Gaklas, big shoutout po. So yun lang muna. Dahil while driving na tayo, baka ma-aksidente pa tayo. So maraming salamat po sa suporta nyo. At samahan nyo ako for today's video. Babiyahe tayo at gagala tayo going to Piuderan Albay. Let's go! Alright mga tol, makulimlim at nandito na ako sa may sentro ng Castilla, Kumadkad. Putiyaw na tayo mga tol. At simula Sorsogon, wala man lang bakas ng ulan akong dinanas. Pero makulimlim. Nakatikim lang ako ng mainit na panahon, kasiguran. Pero dito sa Putiao, simula Sorsogon going to Putiao, makulimlim talaga Wala man lang pasinag si haring araw. And liliko na ako dito sa may portion na to. Aakyat na tayo ng Pilar and Dunsol. Then pagdating natin Dunsol, meron tayong papasukan na crossing. Daanan natin yung Santa Cruz, kilala yan na barangay na yan dahil sa kanilang mga pinagmamalaking malalaking pusit. So dito tayo. Ang ingay na din ng preno ko
Alright, akyat tayo. Akyatan and Corbadahan. Balik tayo sa 2 lanes. 4 lanes dyan sa National Road, expressway ng Bicol. Pwede. Pag ganyan, solid lane dyan sa kabila, bawal mag-overtake. Yung mga basic traffic sign, pwede naman sana dyan dumaan, kaso ang daming humps. Mas mabilis pa rin dito. Alright, akyat na tayo. And magpipilar tayo. Kakain muna ako doon. And then akyat na ako ng Dunsol. Let's go! So alright mga tol, nandito tayo sa may Corbadahan ng Putyaw. At meron nakakilala sa sir. Pangalan sir? Ronald. Sir Ronald. Taga saan ka sir? Dito din? Taga Bulan. Taga Bulan ka, tapos naka-asawa ka lang ng taga Putyaw. O di, taga dyan lang sa Pilar man Pilar naman sir. Uy sige sir, salamat. Shoutout. Napahaba yung kwentuhan namin ni Kuya. Taga Bulan siya. Oy, big shoutout sa mga taga Bulan. Napaka-solid talaga ng suporta nyo. Grabe yung corneran dito. Yung Corbadahan dito sa may Putyaw. Ang Devil's Corner ng Putyaw. 360 degree talaga yun mga tol. Lalo na dito. Ito, ang daming korbada dito. Zigzag road na to ng Putyaw. Kaya lang, ang kagandahan dito, hindi to akyatin, hindi to pababa. Pantayan na muna to. Pero pagdating natin ng una-unahan, yun, akyatan na. Bakbakan na tayo sa pag-akyat. At makulimlim pa rin, hindi nagpapakita yung haring araw. Pero okay lang, mukhang di naman naulan. Tsaka ang sarap ng hangin. Careful lang tayo dito kasi grabe. Ang solid dito ng mga korbada like that oh. Kapag di mo to kabisado, shoot ka dyan sa malaking truck na yan. Sabi ko na eh. Kaya ingat tayo. Alright, let's go to Pilar muna. Then Dunsol, Pilar Sentro, Dunsol Sentro. Then magko-crossing tayo going to Santa Cruz. Santa Cruz, Dunsol. Boundary to boundary na yan ng Piudaran. First time ko makarating ng Piudaran Albay. Mag-iikot talaga ako dyan. Let's go! Naalala sa atin. Kaya lang dito tayo sa unahan. Yan, dito na, pwede na. Solid ang korbada dun. Kahit dito. Oy tol, shout out. Papunta ka Piudaran. Piudaran sir? Oo. Taga saan ka? Taga Esperanza, pero natrabaho ko plus ng Kumadkad. Kumadkad. Tapos dito kag di-deliver. Area ko to hanggang Uy, salamat oh. Di na kita ipaprank. Di ko naman dala yung box. Papunta ka Piudaran. Nakilala ko yung motor mo lang, sabi parang si Tol. Tsaka nakabis ako eh. Ay tol, ingat lang, kargado ah. Ay salamat. Ingat lang tol, baka may gusto ka shoutout. Mga tropa mo. Ha? Plus Express ng Rider Plus Express Castilla. ng Castilla. Yan, big shoutout sa pinagtatrabahuan ni... Pangalan mo sir? John Paul. John Paul ng Castilla. Ay salamat tol ah. Ingat lang. Una na ka. Thank you. Yan, big shoutout kay John Paul, nakilala tayo. Delivery rider ng ano ba? Express Plus. Makakalimutin ako bigla. Yung nag-uusap pa lang kami ni sir. Nakilala tayo. Nakilala doon yung motor ko. Ang hirap naman itong bag na to. Kaya lang nandito yung ano natin eh, pagkakakitaan. Ay hindi pagkakakitaan, source of budget natin. Grabe yung mga korbada dito mga talo. Sarap. Kaya lang ayoko eh. Nakakaban, daming delivery truck ngayon dito. Tsaka mga dump truck. Dami kasi ngayon oh. Mga under construction. Kaya chill ride lang. Doon na tayo bibira sa may Santa Cruz. Bihira yung ano doon, sasakyan. Tsaka napakaganda talaga din mga tol, solid. Let's go. Yun oh, may kainan. Kakain muna ako mga tol, para diretso na tayo. Dito ako nakatikim ng mainit na panahon, simula sa Sorsogon. Kaya lang ito lubak-lubak na. Kaya lang tayo dito saglit. Alright, banta na tayo. Kumain ako dito kalahati oh. Sarap ng ano, luto nila. Ano ba yun, menudo? Tsaka tortang talong. Sarap ng magluto sila dito. Yun lang yung nakadaanan kong karenderya simula nung umakyat ako galing Putyaw.
Sarap ng pagkain. Alright, nakakain na tayo. Kaya diretso na tong biyahe natin. Diretso na talaga to. Going to Putyao, going to Pyudaran Albay. So let's go. Pilar Municipal Hall. So dadaanan natin to. Ganda, oh. Napaka-social naman ng kanilang munisipyo. Kaya duman dun. Hindi ko kasi sigurado kung inaayos pa yun or pwede na. Ito, Pilar National High School. Buti na lang hindi tayo dumaan dito ng Siuwian. Daming estudyante dyan. Dahil may pasok ngayon, mahihirapan tayo dumaan kapag nag-Siuwian na yan. Pero ito, mga kolehiyo ba to or grade 11 or 12? Padami-dami na. Kasi mag-aalas 11 na. Kumain na ako 10:30. Kumain na ako ng kalahati. Sarap ng ano na talaga doon, putahe. Napakasarap. Bihira lang ako mag-judge ng mga karinderya. Kasi usually kinakabahan ako kumain sa ibang karinderya eh. Di ko alam kung malinis or ano ba. Uy, dapat dito na ako dumaan eh. Pwede na kasi doon. Oh, road close. No entry. Doon na tayo, balik tayo. Kaligaw-ligaw na tayo tuloy. Balik tayo, dito tayo dadaan. Ito yung daanan. Alright. Kailangan lang natin magbusina kasi meron din pababa dito. Yun, akyata na. So dito sa Pilar mga tol, nandito din yung mga Roro papuntang Masbate. Tatawid kayo na Masbate. And Pyudaran meron din. Hindi ko sure kung Masbate lang yung biyahe ng mga bangka doon or kaya nila bumiyahe going to Catanduanes. Dito medyo may kalubakan pa din. Tsaka parang buhay yung lupa dito. Bumubulwak. Pak, pak. Grabe ba? Alright, naka Shipa tire tayo for today's video. Napaka-solid ng Shipa tire. Kahit pagbabangkingin mo, di ka man lang makakaramdam ng dulas. Ito yung usually na pahingahan ng mga rider kapag hapon na. Makulimlim dito. Malilim na pala dito mga to. Tsaka ang ganda ng view. Kaso ito, madamo na. Ang ganda dyan. Tanaw na tanaw yung bayan ng Pilar. Ayan o. Nasa baba lang. Maliit lang yung syudad ng Pilar. Pero yung area ng nasasakupan nila malawak. Ito yung tinuturo ko sa inyo sana kanina eh. Dito tayo lalabas. You know. Kaso di ko alam. Kasi mga panahon na bumabiyahe pa kami dito, sarado yan, inaayos. Hindi ko lang alam ngayon kung ayos na. So ito, papunta na tayo ng Dunsol. Hindi na talaga ako dumaan ng pinakasentro ng Pilar. Gawa ng mga inaayos sa kalsada doon. So doon na tayo sa Dunsol ulit magkwentuhan. Tara. Alright mga tol, pumasok na tayo sa proper ng Dunsol. So ito, pakatawid natin ang tulay na yan. Yung dinaanan natin dito, itong lugar na to is proper na ng Dunsol. Ito yung usually na binabahang lugar. Hindi ito madaanan kapag season ng tag-ulan talaga. Yung solid na ulan, di dito madaanan. Kaya merong alternate road doon. Ikot nga lang. Nakadaan na ako doon isang beses nung nandito pa si GF nagtuturo dahil isa sang teacher dito sa Sorsogon. Alright, pak. Ito yung ingatan nyo dito kasi lilipad kayo dyan. So di ata natin dadaanan yung pinakasentro ng Dunsol, pero dadaanan natin yung municipal hall ng Dunsol. Dahil lang tayo, tapos diretso
mayroong atang Palawan Pawn Shop. So doon tayo papasok. Let's go! Ganda ng panahon, maliwalas na. Alright mga tol, eto na. Papasok na tayo ng sentro ng Dunsol. Ito yung natatandaan ko lagi dito itong portion na to. Tapos ang gaganda ng mga bahay dito. Yan dito sana tayo lalabas, yung shortcut doon na sinasabi ko. Ikot nga lang. Mas madali pa rin dito sa dinaanan natin ngayon. Ang aliwalas talaga dito mga tol. Ito yung nagugustuhan ko lagi dito sa Dunsol. Itong pantaya na to. Tapos ang aliwalas, ang linis. Halos araw-araw ata ang tuwing umaga merong naglilinis dito. Galing. Tsaka pagdating sa tourism ng Dunsol, ang Dunsol, Sorsogon ay kilala sa sikat na napakalaking isda, which is yung whale shark or tinatawag na butanding. So yun yung dinarayo dito. Pero ang kadalasan ng mga pumupunta dito is foreigner, mga galing sa ibang bansa na gustong makakita ng whale shark. So ang dami, merong doon sa pupunta natin, sa dadaanan natin, Santa Cruz, isa din sa tourist spot nila doon, or dinadayo yung mga malalaking pusit. So binibili yon. Ang lalaki talaga mga tol. Dapat meron kayong makakausap na mga mangingisda para pag manahuli nila, naka-reserve na sa inyo. Tsaka dito meron din ginawang pelikula dito sa Dunsol. Napanood ko na yun parang mga 90s pa. Dito ginanap, about sa love story yun. Hindi ko nakalimutan ko sino yung mga bida Ito yung lugar na napakatahimik, malayo sa sentro ng ito yung pinakamalayo sa sentro ng Sorsogon, etong bayan na to. So daan na tayo sa Municipal Hall. Alright, dito na tayo. Dadaanan natin yung Municipal Hall ng Dunsol. Then sunod na bayan is Puyuduran talaga. Pero dito meron din daanan dito pag pupunta kayo ng Jubilyar. Dito yon, dito din ako dumaan nun Ito, Municipal Hall ng Dunsol. Yan ang daming portal So dito tayo, going to Puyuduran. Magtatanong ako kay kuya para sigurado. Pero alam ko dito Tanungin natin si kuya. Etong nagta-traffic. Sir, good afternoon po. Magtatanong po ako. Papunta po akong Puyuduran. Diretso lang to? Diretso. Wag may magyan ka dyan, alam lang tulay. Diretso lang. Okay po. Thank you po. Maraming salamat kay kuya. Ito na yan mga talo. Ito, Palawan Pawn Shop. So, dito yung daan papuntang Puyuduran. Sabi ni kuya kanina, yung dun sa 360 degree na kalsada sa may Putyaw, mas malapit daw dito talaga dumaan pag kaysa doon kayo dumaan sa Daraga pag papunta kayo ng Puyuduran. Hindi ako pamilyar sa bayan na to na pupuntahan natin, at hindi ako nakapag-search kung ano yung mga tourist spot nila dito. Ang gusto ko lang makita yung ganda ng kalsada and yung dadaanan kung gaano kaganda. So discover natin yung lugar na to kasi alam naman natin na ang bayan ng probinsya ng Albay sa talagang kilala sa magagandang tanawin. So let's see kung gaano kaganda yung Puyuduran Albay. Let's go. Dito na tayo. Ito yung pinakamahabang tulay ng Dunsol. Ganda. Yan ang lawak ng uy, may huli si kuya. Alimasag. Ano yan kuya? Limango? Baka makagat ka nyan. Nakahuli siya ng alimango. Solid yan kapag nakakagat yan. Google map na ako and 43 minutes pa yung tatakbuhin natin. Take off na ako dito sa tuloy na to ng Dunsol. Parang kilala tayo ni kuya. Oh sir.
May sticker ako. Nahiya pa si kuya eh. Dito tayo. Punta ako Pyudaran. Ata. Ay, shoutout na lang kita. Pangalan mo, sir? Jodel Soriano. Oh, shoutout kay Sir Jodel from Dunsol. Ha? Sige tol. Picture tayo. Thanks God, ang ganda ng panahon ngayon mga tol. Dito ang daming paaralan ng Dunsol, mga elementary school. Ito paprangsa na natin tong mga bata o inaanak. Kaya lang wala akong dala eh. Diretso na tayo, ang ganda ng panahon dito. Tsaka ang ganda na ng kalsada. So meron tayong na-meet, nakilala tayo si Sir Jodel ng Dunsol. Nakilala tayo pagtawid ng tulay. Nahiya pa siya eh, kaya in-approach ko na eh. Pero alam kong kilala niya ako. Nag-demand. Uy oh, may isa no. Parang sa Tarlac lang. Kaya lang sa Tarlac talaga mga tol, solid, kabilaan. Yun yung pinaka source of income nila. Ang ganda nito oh. Dito pa lang mga tol, mararamdaman nyo na yung ganda ng mga dagat. Yung mga resort dito pala sa Dunsol. Tsaka itong portion na din to, itong dinadaanan natin to, ito yung papunta sa mga resort na magaganda dito sa Dunsol. Ang going to Pyudaran. So ito, Dunsol proper pa rin naman to. Hanggat wala pa tayo nakikitang signage na Pyudaran, di pa tayo nakakapasok sa proper ng Pyudaran. Ito yan, mga magandang resort sa Dunsol. Ayan o, Dangkalan Beach Resort, big shoutout. At dito din kayo makakakontrata ng bangka kung gusto nyo mag butanting viewing or whale shark. Ang dami ditong kano pag summer season. Mga apam. Ang dami ditong bumibisita. Ito, ang dami lang ditong under construction, you know. Kaya careful tayo. Meron tayong dadaan ng malawak na area ng tanaw na tanaw yung dagat. Grabe mga tol, nakababa na ako. Tsaka dito tanaw na tanaw yung lalakas ng alon, nagwawala yung dagat. Galit na galit. Pero maganda yung panahon. Talagang ngayong panahon na to, itong pagpasok ng September tsaka August. Yung pagpasok ng August, lalakas ng hangin. You know? Delikado yun sa mga nagdadagat or pumupunta ng laot. Oh, boom! Lakas na na. Lakas talaga mga tol oh. Galit na galit yung dagat. Parang malalim tong portion na to. Pero kapag kalmado, ang ganda dito mga tol. Nakakita ko na to isang beses eh. Grabe, lakas ang alon. Tsaka delikado ito mga tol oh. Pag lasing kayo, diretso kayo dyan sa dagat. Lalaki ng bangka dito mga tol. Kasi ito talaga yung mga hanap buhay dito ng mga nakatira. Ang pangingisda. Solid dito mga tol. Kapag season din ng tamban dito, ang mura ng isda dito. Bibihira dito may dumaan ng mga malalaking sasakyan. Pero meron mga under construction din dito kasi inaayos pa din, develop pa yung mga kalsada dito. Lakas ng alon talaga mga tol oh. Wala may signal pa dito pero nakapag-update na ako. Papunta na ako ng Pyudaran. Grabe. Galit na galit yung dagat. Pero ang ganda ng panahon. Wala nang bahid ng iuulan. Sabi ko nga pag umulan wala. Rain or shine tayo, di na bago sa atin. Talagang pag bumabiyahe ako, inuulan, init, ulan, init, ulan. Yun yung nangyayari sa atin. So let's go to Pyudaran Albay. 40 plus minutes na biyahe. Let's go. Ganda mga tol. Hindi na ito yung usually na binabiyahe natin na nasa national road tayo or meron tayong mga dadaanan na malalaking syudad.
Ito talaga dadayuhin natin tong bayan na to na nandito sa kabundukan and tabing dagat mga tol. Grabe, first time ko dito at sarap sa pakiramdam na iba naman or bago naman sa ating mga mata yung mapupuntahan natin. Tara. Alright, stig oh. Kahit mga bata dito mga tol marunong na magmotor kasi wala nga ditong jeep, wala ditong tricycle. Talagang ang pinakasinasakyan nila dito, kung hindi kalabaw, motor. Yung may mga kaya-kaya, motor talaga. So habal-habal yung uso dito. Eto na, akyatan na to. Bakbakan na tayo. Tsaka merong maganda talaga na makikita tayo sa taas. Solid yan, promise. Ganda nito mga talo. Zigzag road. Oh, ganda. Tsaka ito, nang papahatik niya yung mga ganitong portion. Meron pa yan, meron pang mga magaganda dyan. Di dito ispalto pero goods na goods. Ito lang yung problema talaga, akyatan. Nahihirapan tayo dito kasi yung sprocket ko pampatag to. Hindi to pang ganito na daanan. Pero kayang kaya. Eto na mga tol, nagpapahiwatig na yung mga ganito. Tsaka meron ako dito makikitang kalsada ata. Ayun, yun, makikita na natin. Tsaka ito dagat. Grabe, na-miss ko tong lugar na to. Isang beses lang ako ata dito nakapunta, or dalawa. Pero ang tagal na. Sobrang tagal na mga tol. Yun oh, may kalsada pa dun. Dadaanan natin yun. Ganda mga tol. Alright mga tol, pababa na tayo. Ganda ng dagat oh. Nahati yung kulay, merong dark, merong green. Tsaka palusong na tayo. Makakasabay lang natin dito mga naghabal-habal. Usually na mga dumadaan dito. Weekdays kasi ngayon walang mga nag-rides, pero merong mga dumadaan dito. Pero yung panahon na nagmumotor pa ako dito, usually mga nakakasabay ko dito, mga big bike, adventure bike. Pero isa, dalawa lang. Halos usually nagso-solo ride din sila dito. Under construction. Alright, nagpalit ako diretso ng battery and nalobat kasi tayo. Ito na yung kalsadang natatanaw natin kanina dun sa taas. Solid to. Mala Baguio City nga akyatan to oh. Ay grabe. Yun yung kalsada sa taas oh. Nakikita ka na dito, dito na tayo yun oh. Sabi ko sa inyo, taas. Mas mataas pala yun kaysa dito. Dito pa rin tayo dadaan mamaya. Kasi kapag dumating tayong Piuduran, pag diniretso natin, ikot pala, mapapalayo tayo lalo sa Sorsogon. Ang sunod na bayan ng Piuduran is Uwas. And sunod-sunod na Ligao, Ginubatan, Kamalig. Ikot talaga. Kaya dito na ako. Babalik na lang ako dito para hindi tayo mahirapan sa biyahe. Same lang naman, 43 minutes balikan. Alright. Alright, patag na naman, dagat. Ito yung sinasabi ko sa inyong barangay. Barangay Santa Cruz na ata ito eh. Meron ba nakalagay? Dito kayo talaga makakabili ng malalaking pusit. Etong lugar na to. Akyatan. Tapos dito merong solid na tanawin dito mga tol. Maganda yung view dito. Eto na. Oh, diba? Sabi ko sa inyo. Tsaka meron na silang pag ganito oh. Stig. Tigil tayo tsaka mag-reel ako. Ganda mga tol oh. Meron na sila ditong patanim. Tsaka dati kasi damuhan to. Pero ngayon eto na. Kapag gusto nyo magpahinga, meron ditong site pwede kayo mag-picture. Ganda.
Ganda kasi ng dagat dito. Di naman to Pacific Ocean eh. Kasi meron nga mga isla dun, oh. Yun, oh. Solid. Hindi dito masyado mainit. Tsaka ang sarap ng hangin. Ganda, oh. Talagang lininis na nila dito. Tsaka inalis na nila yung mga damo-damo. Tingnan yung dagat. Sa gilid, kilala ba tayo ni sir? Sa gilid, malabo. Tapos nagkukulay green na, tapos doon malinaw na. Pero unlike doon sa dinaanan natin na tabing dagat, dito hindi masyado maalon. Di galit yung dagat. Iniwan ko lang pala tong cellphone na to. So 38 minutes na lang yung babayahin natin papunta ng Puduran. Mga estudyante, iuwian pa lang. Ganda ng view dito mga tol, solid. Di lang makatayo maayos. Kung si sana yung dala natin, sarap dito tumayo. Tanaw na tanaw yung ganda ng dagat. So let's go, puntahan na natin yung natatagong bayan ng Albay. Tara. Ganda, oh. Dito mapunong nyug pa. Tsaka isa sa pinaka source of hanap buhay talaga nila dito, income, is pagkokopra. Kopra and dagat. Mayaman pa sa isda yung dagat nila dito. Malapit na pala. 20 minutes na lang. Puduran na. Tara sa Puduran. Doon tayo mag-snack tapos balik na. Dunsol proper pa rin to. Ito na, Municipality of Puduran. Sarap sana mag-picture dun. Sige na, diretso na tayo. Nakarating din tayo ng Puduran. Ito, Puduran proper na to. Tsaka meron ako nakikita ang solid na kurbada. Yan o. Tapos tabing dagat na naman. Ganda dito dumaan. Kaysa kung nagdaraga, Kamalig, ginubatan tayo. Traffic ngayon mga tol. Gawa ng merong pasok. Alas 11 pa pala. Kala ko mag-aalauna o alas 2 na. Di naman ako bumakbak eh. Chill ride lang lang. So punta lang tayo sa sentro ng Puduran. Ganda kahit papano. Meron ako nakitang magandang tanawin. Dito pa yan, Dunsol proper pa. Wow, napakasarap ng simoy ng hangin dito. Ganda, oh. Sarap lumanghap ng hangin ng kalikasan. Ganda. Solid yun naman yung experience natin mga tol. Pero meron akong dadaan ng tabing dagat na naman. Nandito sa mapa eh. Ayan, oh. Pero hindi naman siya tabing dagat talaga. And kurbada na naman. Okay, nasa tamang linya na naman tayo. Tamang rota naman tayo. Dami lang pala dito pasikot-sikot. So nagmapa na ako kasi first time ko dito, hindi ko kabisado yung lugar. Diretso lang. Alam mo yung mga bahay nila dito, simple lang ng buhay nila. Eto yon, yung nasa mapa na tabing dagat. Ganda talaga ng dagat nila dito. Pero sa ngayon, galit na galit yung dagat. Ang lakas ng alon. Alright. Ang daming resort pala dito mga tol, sa Puduran proper. Kala ko yung dagat nila dito para lang sa pangingisda. Meron din pala silang magandang mga resort dito. Tsaka ang gaganda ng ayos. Chill spot. Minibar lang yun eh. Pero sarap dito mag chill. Kasi tabing dagat. Drinks lang ba?
Alright, punta tayo sa sentro ng Piudaran dahil first time natin. Ganda oh. Talagang mga motor lang yung nakikita natin dito. Kasi bibihira to daanan. Meron man dito mga delivery truck, siguro from Donsol lang yun. Pero kung mga galing labas Maynila or ano, siguro dun sa kabila dumadaan. Pwede nyo to ikutin mga tol. Kung nasa Sorsogon yung location nyo, ikot kayo, daan kayo dito, tapos labas kayo ng Uwas, Ligaw, Ginubatan and Kamalig. Napaka-solid ng biyahe. Kaya alam, mukhang tinatamad na ako eh. Yung mga estudyante dito mga tol, naglalakad sila talaga pauwi ng bahay, papasok ng paaralan. Kasi wala man lang talaga ako nakikitang tricycle. Ito, kabilang high school na. Meron ding kolehiyo. Talagang napakalayo nito sa sentro mga tol. Halos yung ibang estudyante na nakatira sa bundok dito, dito na kumakain. Uwi na lang sila mamayang hapon pag uwian na. Talagang lakaran. Gandang site mga tol oh. Ay, bakahan. Pero ang ganda. Swerte naman na may-ari. Ganyan yung bahay, ang ganda oh. Solid ng bakahan. Tara na, napapalayo na ako ah. 13 minutes pa. Yun talaga mga tol, Piudaran na tayo. Shit mga tol, ang ganda ng location na yun oh. Ganda ng view. Diretso lang kaya itong kalsada na to. Dito meron ng mga kainan. Kapag target nyo talaga dito ng kumain, marami ditong karenderya na at saka restaurant. Ganda mga tol oh. Ay shit, ang ganda. Ito, malapit na tayo sa pinaka-sentro ng Piudaran. Pero Piudaran na to eh. Sakop na to ng bayan ng Piudaran. Ito parang public market nila. Oh, tindahan ng mga gulay, mga pangsangkap. Nandito na. Pero parang ang konti ng tao dito. Tsaka wala pa ako nakikitang LCC or mga establishment ba. Ikot kaya tayo dito mamaya. Pupuntahan ko yung mga site na yun, yung merong mga magagandang bundok. So dito kapag diniretso na ata natin to, lalabas tayo ng Uwas. Yun, meron din palang LCC. Ayun oh, Piudaran LCC Department Store. Sana all merong LCC. Ganda. Yun natin yung sentro nila. Yun na ba? 6 minutes daw eh. So punta natin yung mga ano ba, landmarks ng Piudaran. Like simbahan nila. And yung park na kung meron silang park dito. Ito ata yung Central School ng Piudaran. Yan o, Piudaran Central School. Yan talaga yung gusto ko puntahan mga tol. Mali naman yung sinyas ni kuya. Dapat eto, left. Kasi magla-left siya eh. Tutok agad sa kalsada kung magla-left. Tuturo ka. Eto, meron din college. Kasi napakalayo na nito sa sentro. Kawawa naman yung mga gusto magkolehiyo. Eh ang mahal ng rent ng mga boarding house doon ngayon. Tapos gastusin pa pangkain. Eh kawawa naman yung mga magulang na walang wala talaga. Tapos gusto pag-aralin yung anak. Di baling dito sila makapag-aral. Ang bilis dito ng diskarte kasi alam nila kung paano mamuhay dito. Ganda naman itong bahay na to. Yun,
Yun yung gusto ko puntahan mga tol, oh. Nakikita nyo ba yun? Ang ganda. So dadaanan kaya? So papunta ako ng ano, dito na lang, pier site ng Piudaran. Eto yan, oh. Kasi di natin mapuntahan yung magandang location na nakikita ko kanina eh. Hindi ko makita sa mapa kung saan pwedeng dumaan. Ang hirap mag Google Map dito. Kahit simbahan nila hindi ko pa nakikita. Ano to? Ang dami nila ditong paaralan, no? Meron din silang mga big school. Eto, welcome to Piudaran Port. Ito pala yung Piudaran Port nila. Papasok pa ba ako? May daanan ba dito? Let's see kung mayroong daanan. Dito kapag tatawid ka ata ng Masbate. Yan, meron daanan. So daan lang tayo. Uy, meron din pala silang Roro talaga. Ayun, no, bumabiyahe. Kapag patawid ka ng Masbate, dito ka lalarga. Yung mga Tagalbay halos dito na pumupunta, hindi na nagpipilar. Kasi sa Pilar meron din naman. Yun, mga merong nagbibilad ng tuyo, oh. Wala bulan site din to, oh. Ang daming tuyo. Uy, bibili tayo ng dilis. Tatali ko lang dito sa likod. Meron ako nakikitang dilis eh. Diretso pa ba natin? Sige, diretso natin. Dilis. Ang dami mga tol. Wala na, endpoint na to. So meron ako nakikitang titinda ng tuyo doon. Bili na lang tayo. Lakas ng alon. Tsaka picture ako dun sa Piudaran Port. So yun, nakita ko tinda ng dilis. Magtatanong tayo kung magkano. Dilis, tuyo. Magkano po kilo? Po? 90 pesos. Ang 1/4. Gusto ba U-box? Tapos dito po 70 ang 1/4. ito, bilang ko nito si mama. Dito po 60 ang 1/4. 60 yung 1/4. Pag kilo po 240. 240. Sige, 1/4 lang po kasi marami yung ano, 1 kilo. 1/4 po dito, tapos daming tuyo mga tulo. Tuyong tikong. Ito tikong to. Di ba ito po yung tinatawag na tikong? 1/4 na nagpend. Opo, ito. Anong isda po to? Iliw. Iliw. Tapos yun sir, bagong tinapag. Anong isda po to? Halo yan. Laki. $60 po. Ganyan kadami. 1/4. Babawas pa yan. Ayan, okay na pa yan. Ano pa sir? Ang dami na din pala po, no? 60 tapos alin po? Ang liliit po kaso. Eto na lang po. 1/4 din.
Bago lang po to, no? Sige po. Thank you po. Daming tuyo, oh. Makabili tayo. Halagang 200 pesos, ang dami mga tol. Kung sa public market yan ng Sorsogon bibili natin, may mga patong na yan. Dito, rekta tayo nakapamili. Parang sa bulan lang. So, meron akong pupuntahan. Yung nakikitang bundok, tinanong ko kay ate kung mapupuntahan yan. Talagang tourist spot din pala talaga yan dito sa Piudoran. So, puntahan natin. Ayan, oh, yung location. So susundan ko na tong mapa. Siya yung nag-tape nito eh. Tal, meron akong pupuntahang magandang tanawin dito sa Piudoran. Ang tinatawag na Buhawi Hill. So puntahan natin for today's video. Ito yung mapa eh. Pero kung may trekking, mga almost 30 minutes trekking, di tayo tutuloy sa taas. Gusto ko lang makita yung dadaanan, kung gaano siya kaganda. Then balik na tayo sa Sorsogon. Meron na din naman akong pasalubong sa bahay. Tuyo, ang masarap na tuyo. Parang talagang solid na nabilad to. Kasi ang init dito eh. Basta tabing dagat, mainit mga tol. Bibili ako mamaya ng Red Bull. Kasi ito yung oras na inaantok ako. So ito yung binabagtas natin, 20 minutes mga tol. Simula dito sa location natin, sa sentro ng Piudoran, 20 minutes going to Buhawi Hill. Let's see kung gaano kaganda. Sorry mga tol, bibili sana ako dito kala nanay ng Sting or Red Bull. Kasi nantok na talaga tayo. Tsaka nandito na tayo sa location kung saan tayo papasok papuntang Buhawi Hill. Meron din dito, Bulalakaw Cave. Dito, baka may Sting dito. So right mga tol, nakabili tayo. Sting yun nabili ko din eh. May trekking ba? Kapag may trekking, di tayo papasok. Ah, ito yun mga tol. Yan yung Buhawi Hill. So di tayo makakaakyat dyan eh. Makakaakyat ba dyan? Parang ang ganda. Ay, ito na yan mga tol. Yung natatanaw ko dun sa baba. Aakyatin pala talaga siya. So let's see kung makakapag-trekking ay makakapasok yung motor. Atras tayo. Ate, thank you pa. Sinubukan ko sana tingnan. Hindi sementado. Lupa mga tol. Negative tayo makapunta dito sa Buhawi Hill ng Piudoran Albay. Pero maganda daw sana dyan sa taas. Dito natatanaw ko na eh, ang ganda eh. Maglalakad pala, magta-trek tayo mga tol. Eh mag-isa lang tayo, delikado. Wala akong kasama. Pero maganda sana dun sa taas. Malapit lang daw eh. Sa susunod, pupuntahan natin yan, magta-trekking tayo dyan. Hanap tayo ng makakasama. So as of na, balik tayo sa sentro. Then uwi na tayo. Nakabili na din naman ako ng tuyo. Yun oh. Oy. Sige pa, tabi pa. Kilala tayo. Tabi lang ma'am, yan. Pa. Kahit saan. Ah? Uy, salamat. Ba't nandito ka po? Dito lang naka-duty, sir. Pero dito ka pa nakatira? Dito ka pa nakatira? May stop house ako dyan sa Ligaw, kaso dito lang ako naka-duty. Pangalan mo po? Rianel Balanoyos. Tingnan mo, takpan mo. Rianel Balanoyos. Balanoyos. Parang nakita ko na po. Ay, salamat po. Shout out kay ma'am. Ito yung sticker na lang po. Dalawa ko na. Picture ako, sir, ha? Sige po. Punta sana ako ng Buhawi Hills. Kaso di pa pala kaya pumasok yung motor. Sige po. Yun. Ingat lang po ha. Nakita ka sabi ko, magkano muna ako. Ingat, papunta ka ba ng sentro?
Kahit saan ka din po nakakapunta, no? Kahit saan ka din po narorota. Oo, minsan sa tili ako. Layo. Opo. Baka weekend, doon din ako, pa Sagnay. Oy, ingat lang pa, Ingat, salamat. Kilala tayo. Big shoutout po kay ma'am at nandito siya naka-duty. Mga biyahero to, oh. Meron nakakilala sa atin dito sa Puderan. Maraming salamat po sa suporta. Takanta siya eh, ba't daw nakakarating ako dito? Dito ako nag-ikot ngayon eh. Dangkok, ang daming bagahe nito, oh. So wait mga tol, nakabalik na ako ng sentro. Kasi simula dito sa sentro going to Buhawi Hills, 20 minutes yung biyahe. Doon sana tayo pupuntahan. At least meron tayo napuntahang tourist spot sana dito sa Puderan. Kaso may trekking. Gaya nga sabi ko, kapag merong trekking, di muna ako aakyat. Kasi ang inat, tanghali tsaka mag-isa lang tayo, wala tayong kasama. Mukhang abutin ng 20 minutes yung trekking doon. Pero maganda daw, sobrang ganda daw sa taas. Kasi yun, nakikita natin yung mga bundok dito sa gilid, yung mga gandang tanawin. Yun yung Buhawi Hills. Ang problema, hindi kaya pumasok ng motor or wala pang daan paakyat. At isa na sa mga tourist spot dito, maliban doon sa nakikita nating bundok na yan, Buhawi Hills, ay ang mga resort na. So wala masyadong tourist spot sila dito. Wala pa ako nakikitang park. Baka nasa looban pa. Di na kasi ako makapag-ikot. So balik na lang tayo sa dating rota natin, and babalik na ako ng Sorsogon. So at least napuntahan ko pa rin yung Puderan. Nakabili ako ng tuyo, nakapunta ako ng Puderan na port, which is yung daan papuntang ayun daan yung pier nila kung saan ka sasakay papuntang Masbate. Dito meron naman mga tulugan, no? Kung gusto nyo mag-overnight dito. And establishment, isa lang yung nakita ko establishment. Yan, LCC Puderan, big shoutout. Wala na ako nakitang iba. Wala silang Jollibee or something na mga kainan. Pero meron silang mga restaurant. Pero pagdating sa mga kilalang fast food chain like McDo, Jollibee or ano pa, wala sila dito mga tol. All in all, napakasimple ng pagbuhay nila dito. At least kahit papano, ang nakikita ko dito, maraming kolehiyo, academy, high school, and colleges na school. Big school meron sila talaga na mga pang college. Ganda. Maganda pagdating sa education. Marami ding motor shop dito kung gusto nyo mamili. At just in case nasiraan kayo, merong mga motor shop dito. Gasoline station nandito lang din. Parang isa lang yung nakita ko. Dalawa. Isa doon tsaka isa dito. And M. Lawalier nandito, meron din. So wala na, pabalik na ako mga tol. At doon ako magpapaalam sa pinagrotahan natin para solid. Alright, dito na ulit tayo sa sentro. So take off muna ako dito sa Puderan, and dito na ako magpapaalam. So magpapasalamat lang muna ako sa mga nag-sponsor sa atin, like Suzuki Philippines and Shifa Tire Philippines, ang J2B Consumer Goods Trading, which is gamit natin yung gulong nila, and Kasiguro Printing Shop, ang gumagawa ng ating sticker, and ano pa. And shoutout din sa Solong Eco Park ng Kamalig, Albay. Isang camping site din na napaka-solid, and gusto nyo mag-adventure, mag-discover ng kakaiba sa pag-trekking. Meron din silang pa-trekking, swimming pool meron din, and ang kuweba nilang ma-amaze kayo. So historical din yung lugar na yon. So yun, nakalimutan ko na yung iba mga tol. At nagkokorbadahan na naman ako. So hanggang dito na lang muna, at maraming salamat sa panonood. Big shoutout po sa mga na-meet natin, and sa mga nanood ng reels ko ngayon. Maraming salamat po. Peace out.